Ang susunod na trailer ay rated H for honest. Mula sa direktor ng Maria Clara Tibara, inihahatid ang pelikula puno ng puso at mahika na walang may nanood dahil karamihan lang na pinunta nila ay yung rewind. I mean ano ba guys, mas maganda to dahil yung ending nito ay nasa teatro rin si Ding Dong at hindi siya namatay. Oops, spoiler sa rewind pero ano ba, alam ko naman na lahat kayo napanood nyo na yung movie na yun eh. Firefly! Panoorin nyo ang Best Picture ng 2023 MMFF dahil kulang daw sa narrative device yung gumbursa kagaya nung nandito. I mean, imagine nyo yung gumbursa na may narrator device kagaya nung ginawa nila sa Daniel na Bonifacio movie. Ano bang pinagsasabi ko? Firefly, deserve ng Best Picture. Kilalanin si Tonton, ginampanan ng talentadong batang artista at ang kanyang karakter na talentadong iyakin. Lalakbay sila sa isang lugar sa isang 1-hour Bicol tourism commercial dahil lang pinaasa siya ng kanyang namatay ng nanay na later pinalagiarize niya nung tumanda siya bilang Ding Dong. Man, kumain pa lang sa Jollibee, huwag yun ang iuto yung anak nyo. Kasama niya sa biyahe ay sabihin nating mga masasamang karakter kagaya ni Erica, isang manggagancho. Ay naku tita, grabe naman po to. Ang Mark Gordon na ginampanan ng Steve Armstrong. Napinadala kayo ng nanay ko para may kasama ko sa isla. Lahat ng pinapaniwalaan natin, boy, totoo. At ang ex-convict na si Louie na patuloy pa rin kinidnap si Tonton na dalhin dun sa lugar na gusto ng bata. Like, makulit yung bata at inosente siyang pinilit pero pwede nyo namang kausapin ng masinsinan si Marites eh. Ang barangay tanod na iniwan ng nanay ni Tonton sa kanyang alaga bago siya namatay. At isa pa to si Marites. Sa'yo binilin yung bata tapos... Ano ka ba? Sa isang cinematic experience na ipinapakita na kung gusto mong manalo, dumiskarte ka ng imoralidad. So, hubanda sa ilaw ng alitap-tap ng isa na sa mga best MMFF movies ng taon o post yung nakaraang best picture na sobrang dilim. Ang dark mo. Ano? Starring Alin Dongdong, Tonton Tantus, Steve Stronghold, Sandy Cheeks. Sobrang may emosyong epikison. Dwayne Johnson, hindi Mount Makiling, and Moms in the Box. Trip with Bozans. So ang mukha mo ay si Epi Quezon at ang mukha mo pagtanda mo ay si Jaime Fabregas. Nice! Ang susunod na trailer ay rated H for honest. Mula sa production studio na hindi applicable sa kwento ng movie na ito at ang direktor ng kwentong Barbero, inihatid ang kwentong Barbero na hindi sinasadyang cross promotion sa kabilang cinema. Putyang buhay to. Ako ba may nagawa sa kasalanan, ha? Kaso nga lang, nasnab sila ng best picture dahil sa mga yun. Becky and Badet. Sakay sa isang pelikula kung ikaw ay pagod na sa mga kabaklang comedy na OA. Kaya sakyan itong dalawang nagkukunyaring bakla na knowing nakakatawa. Pang ilan ka sa magkakapatid? How many from there? Hirap ha? Na ibinibigay ang mensahe na nasa pagsisinungaling ang daan para sumikat. Ano sabi mo? Sila na nga silang lahat kanina, hindi tayo pinapansin. At ang pagsabi ng biro ng iba na mas malakas ay may mas maraming tatawa sa'yo. Diri ako. Bakit? Sino ka ba? Ano ba pinagmamalaki mo? Katawan lang yan. Saan ba galing yan? Sa putik. Kilalanin sila Becky at Badet, dalawang karakter na hindi mo makakalimutan dahil lagi nilang pinapaalala ang title ng pinapanood mo. Becky! Badet! Becky! Badet! Becky and Badet. Becky, Badet. Becky, Badet. Becky, Badet. Tsaka direct Becky and Badet po. Nung sinimulan nila yung sinulid na nagpapaalala nung pinapanood yung movie at ang pagpapaalala ng kanilang nakaraan. Becky? Badet, is that you?
kung saan nire-reenact nila ang T-Bird at ako at buti na lang walang minakapanood nun para masalo na pinagtitripan lang sila. Pag-isipan nyo na lang gano'ng ka-ironic kay Christian Bubbles na ganito yung ugali ng karakter niya, yung pelikula niya nga sa MMFF ay halos wala nang minanood. Sakyan ng mga comedy na kumakapit sa mga kinalalakihan nyo o mga nakikilala nyong artista kagaya ng Homage sa Banayad Whiskey. Cut! I-remind nyo nga sila sa linya nila. Mga random cameos nila Janice de Belen at Aiza Sigera. At kung effective na nauto nila kayong patawanin kayo, gagawin din namin yon. Kayo ba yung nag-uopisina kung pagod? Kasi ako nanonood ng Tagalog eh. Baduy. Kaya sigurado ako yung mga gawa ni Uncle, baduy. So, ranasan ng malaking baluktot na pelikula kung saan ang pwedeng mamatay na biktima kung ginaya nila ang Knives Out na si Pepe ay pinag-uutulan pala yung title ng ating movie kung saan ginawa nila yung assassination chain meme. Oh yeah, yun na nga pala yung nakarang pelikula ni Jun Lana, no? Para i-booking itong dalawang mayaman na sinungaling at itong assistant nilang espiya na nabuking din sila para lang na mabuking rin nila ang lahat ng mga dilulong ito. Para lang siyang panakot na chain message na nasend sa'yo na kinalat mo rin at nabalik din sa'yo dahil ikaw yung uto-uto na malit lang ang bilog ng kaibigan. Starring Instant Money, Don Zulueta, Grabe X ang tatalino ng mga tao, K-Tanks by Pepe ni Josephine Bracken, Bon Appetit, Shake Rattle and Rolling Stones, Working Extras, and at least hindi sila nag-ukulele o nag-video sa gubat. Celebrity Bluff. So, na-edit nila si Badet pero hindi yung buong subplot kila Darren at Cassie? Ang susunod na trailer ay rated H for honest. Nakita mo na ang alternate time travel premise gumana sa comedy. Kailangan ko bumalik. Ba't hindi mo sinalong? At comedy. Welcome to your new life! Pero kung ginawa mo ito sa isang drama, ikaw ay kikita to the max. Rewind. Humanda sa pinaka-nakakayak na pelikula ng Pasko ng 2023 at ang pinaka-nakakayak sa lahat ay nakakadismaya siya. I mean, hindi naman siya pangit pero yung mga matatanda na nakapanood lang ng 2 to 3 na pelikula pa lang sa buhay nila ay nagpataas sa expectations na nakakayak daw ito. Balik na lang tayo sa 7 Sundays. Do you even know what I went through? Hindi, di ba? Dahil wala naman ni isa sa inyo na nagtanong sa akin kung okay ako. Ha, mas maganda pa yan. Naghihintay ka na ng comeback ng Puwersang Dongyan since mga ads at serye. Ngayon, maghihintay pa kayo lalo dahil ito ay masentro kay Dong habang si Yan Yan ay nandyan lang magpatakbo ng plot device kay Ding Dong. Mas marami pa silang screen time sa 30 seconds na ad kaysa sa 2-hour movie. Isip ko lang, kilalanin sila John at Mary. John at Mary? Katamaran yan guys. Si John ay isang hard worker, masungit at nakaka-overlook sa pamilya. Alam niyo na yung tipong hindi ngumingiti sa pictures? At least honest siya. Pero once hinalikan niya yung umagaw sa dapat niyang promotion? What? Parang hinalikan mo lang yung taong pumatay sa tatay mong weirdness yan. Anyways, patay na si Yan Yan. Lahat ay magbabago nung nakapagtagpuan si Pepe sa anak ni Jose sa forma ng electrician na obvious na ginaya kay Morgan Freeman. Para ibigay ang time loop premise pero sa kapalit na na-spoil na mamamatay siya dahil hinahawakan niya yung kanyang dibdib bago niya pa makilala si Lods. So mamamatay rin naman talaga siya anyways. Sa parang ito, marirewind siya bago mamatay ang kanyang asawa mula sa mainit na ulo na dingdong mula sa isang taong ini-speedrun ng buhay. Yan, dedo. So, manood ng movie na kiniklaim ng mga normies na nakakayak dahil masyadong malapit sa feels.
Asin may ganito akong bahay, may asawa kong kasing ganda ni Yan, or nakaharap ng tagpo sa edad ng 5 years old. Kung bakit bata pa lang, pinagtagpo na tayo. Na hindi pala tayo sabay tatanda. Nako, malapit na akong mag-20 at mukhang malayo pa ako magkakaroon ng GF. Ibig sabihin nun, takal pa akong mamamatay. Woo! Hay, boring kasi yung buhay ko kaya ang tanggal pa. Starring One More Try, TikTok influencer, Coping Reyes, obligatory na tatay, Jack and Poy, di ka promoted boy, di yan si Yan, ibang yan. Yung best friend ng palaging nagta-time loop, hindi yung nasa fiber. Namura mo ako? Sige ka. Bad yan. And Lucio Magbanyo. A Backwards Day. At in case kung di kayo naiyak, nandito ang Ben and Ben equivalent na drama sa lap tracks sa corny para alam nyo na kung di kayo natatawa. Bakit ako meron? Natatawa ko kasi ang OA niya. Ang susunod na trailer ay rated H for honest. Mula sa studio na ayaw ilabas ang Snyder Cut. Wow! Kakaiba naman na ako naman yung nagsasabi mismo. Inihahandog ang movie puno ng cut-cut. Malyari. Ranasan ng isang nakakatakot na pelikula, puno ng pwede mo nang makita sa isang nakakatakot na pelikula dahil hindi pa sila kontento gawa ng biopic ang isang mamamatay tao at tsaka yung plot ng Back to the Future. Bakit ka pa napunta rito? Bakit hindi ka na nanatili sa kinabukasan mo? Kagaya ng aswang, cannibalism, mga kulto, mga jumpscare sa parang nagkukulang na lang ng mga reaksyon ng mga Let's Play YouTubers. So I'll play through. And yung mga pinaka nakakatakot sa lahat, mga woke na bata. Lagot ka, Father. Magti-trending ka. Uy, akin na yan! Wow! Pinatay nila dito yung mga nakakairata na yon? Ito na ata yung kataas-taasang fanservice ng Warner Brothers since Space Jam 2. Kung nakuha nyo gumanap si Piolo bilang father, i-cast nyo pa ulit siya bilang daddy and future daddy ng 8 anak nila ni Janela Salvador. Ang 2023 era ay busy maghanap ng lunas para sa kanyang asawa at pakialaman ang kinabukasan. Ang 1984 era ay busy pakialaman ang nakaraan at ipahamak ang asawa niya. Ang 1812 era ay isang mamamatay tao na hango sa totoong tao na nakaraan na ginamit ang kinabukasan ng pelikula na ito na backdrop sa isang fantasy sa horror movie. Dinamay pa yung nananahimik na totoong nanay. Patahimikin nyo naman yan. Tagal niya siyang patay ginawa niyo pang immortal. Habang ang mga Malyari ay busy matulog at maipit sa dulo ng panganib kung saan wala silang takas, maliban na lang kung magigising sila. Hindi ako mga senyores. Siya ulihin nyo! Saluhin din ng ibang karakter like si Father Mac, ginampanan pa rin ng aktor na mahilig isama ang hotdog sa sinigang. Alam mo daw ba kung ano apelyido ni Titi? Ano? Laan. Yung titi, huwag mo kalimutan yung titi. Wala akong pakialam sa pera na yan. Gusto ko titi. Mga sapat na may ingay aminin ng kanilang masamang gawain para magkaroon ng katwirang patayin sila. Inay, simulang umabot sa bukas na sanlaan. Hinako mo kasi ang kandelabro ng Don Diego. Nagkakangdagutom daw dahil sa paninikil mo ang iyong mga kasama. Si alias Bargain Best, live stream scammer. Si Agnes, asawa ng present-day Malyari na natutong bumarel baka sakali, nakalimutan ng susi at binalikan ng walang kahihatnan. And also yung tipong balak tanggalin ng singsing tapos balik ulit sandali. And si Lucas, isang kaduda-dudang kinakapatid ng ating bida na definitely hindi pa isang killer. I mean, isang serial killer movie hango sa totoong buhay na puno ng astral projection at anong pang kalokohan na pinaglalagay nila. Siyempre, wala na silang dadagdag na ekstrang kalokohan pa, di ba?
So ihanda ang mga film reels at projectors at humanda sa isa sa mga best na horror story tungkol sa pagdakip ng serial killer mula sa tulog since Five Nights at Freddy's. Sa isang pelikula na kahit mediocre ang quality, isa pa rin siyang memorable experience na hindi mo makakalimutan, hindi katulad ng actual 57 na biktima ng totoong malyari na wala man lang nakakilala sa mga pangalan nila. Starring Talano Gold. Oo nga pala si Marcelo Macaraeg at isa akong bading. Like Zoinks! Si Pipipipidel ang killer! The Time Traveler's Girlfriend. Gloria Manananggal ni Piolo. Mama's P. It's a Mia Piolo. And Bong Navarro. Di ba? Isang sumpa ang magmahal. Tong tatlong magtitong pakitong-kitong. I'll go through heaven and hell just to be with you. Note sa sarili, huwag magpapahiwatig ng sumpa lalo na kung ikaw ay nasa horror movie. Ang susunod na trailer ay rated H for honest. Also, spoilers para sa mga pangyayaring 145 taon nang nakakalipas. Nakita mo na silang bitayin sa iba-ibang iteration ng Philippine History Filmography. Wala akong kasalanan! Mamamatay ako malinis ang aking bundi! Bilang influence na bumangon ng katipunan at masulat ang El Fili at Noli ni Rizal, ngayon panoorin ang kanilang sariling movie. Galing! Parang ka-equivalent lang kung gagawa yung DC at Marvel ng Uncle Ben at magulang ni Batman na movie. Gombursa. Mula kila Hindi TVA Studios, kilalanin ang trio na akala nyo trio mula sa nakita nyo sikat na litrato nilang dikit-dikit sila. Pero sa katotohanan, isipin nyo na lang na sila ay Mario at Luigi pero may third brother. Si Padre Mariano Gomez, ang pinakamatanda na ginagawang kanyang best sa kanyang edad, isang retired na hardinero. Ang kanyang somehow ka-close niya na si Padre Jose Burgos, isang pare na matalino mula sa loob at labas na naturuan niya ng madaming bagay si Jose Rizal kahit hindi niya naman ito naging estudyante. At wala ang madho kung wala yung nagmamadyong na si Jacinto Zamora, isang pare na gusto lang magsugal na nadawit dahil kinuha ng mga Espanyol na literal ang kanyang sense of humor. Silencio, Padre Zamora! Sandali ninyo ako pinakikinggan! Mag-iingat lang sa susunod. Baka may maniwala tagang isa na zombie si General yung sinabi ko. Inisip ko lang, zombie ba si General? Kasi tuloyin siyang namatay sa headshot. Saksihan ng pag-aaklas sa Cavite ang galawan na maalis ang Indios ng buwis na nagtagal ng at least 10 minuto lang sa pelikula. Instead, sa 1 oras at kalahati, sinubaybayan ng parabang MCU movie na nagawa lang bilang setup sa future installments like kagaya ng mga nalikhang libro ni Rizal, ang pagbangon ng katipunan, ang batang balang araw na magtatraidor kay General Luna, at mga hugot lines. Paano ka may tuturin na Espanyol kung mahilig ka sa sumasalihin ng Cavite? Sakit mong isipin. Kagustuhan pala ng Diyos na mamatay tayo sa karote. Walang dahon sa puno ang maaaring gumanap. Kung hindi kalokohan ng lumikha. Dahil hiniling niyang mamatay ako sa lugar na ito. Nangyari ang kanyang banal na kalooban. Mga Pilipino ay kinasiyahan ng kamalasan. Napaka-ironic na sineselebrate natin tong Filipino na pelikula tungkol sa kamalasan ng Pilipino. So, panoorin ang pelikula tungkol sa 3 inosenteng pare na kung wala sila, walang bagong revolusyon, hindi tayo independent, wala si Jose Rizal, ibig sabihin posible na di niya masulat ang duology niyang libro at walang Maria Clara Tebara, maiiwan ang bansa natin na wala yung barda na tandem. Starring ang huling palabas, ang nagpababa ng pasyente na umakyat ng bundok, Religious Gambino, pare na hindi pumapatay pero napatay, Pablo Ciano Rizal, isa na namang Eusebiong snitch. Ako nga pala si Marcelo Macaraeg. Ang nag-iisang babae sa pelikula, Mabini na may balbas, Jose Rizal na walang balbas, and Old Spice ads.
Call of Mutiny goes. Mga estudyante ko madadamay sila. Si Pasyana, si Bandalino, lahat sila. So, asa na yung ibang pangalan ng estudyante ni Burgos? Na-fidel ba silang lahat?